Binabati ko po kayong lahat ng maganda at pinagpalang gabi. Kamusta po ang inyong buong araw? Ayan, nawa mabuti naman ang iyong kalalagayan. At syempre, wag mo nang kalimutan or wag mong kalimutan na i-share po ito sa inyong mga loved ones. Ayan, wag mong kalimutan na i-share ito sa inyong Facebook wall para marami ang makapanood at makapakinig ng Word of God. And don't forget then na mag-comment po tayo sa ating comment box below kung nag-agree po kayo sa aking ituturo ngayong gabi. At bago pong lahat, magbukas po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa patuloy na pagsama po sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, thank you for the privilege, O God, na magamit mo, Panginoon, para ipahayag ang inyong salita. Ikaw na po yung manguna sa mga taong nakikinig sa gabing ito. I pray na tumaas ang kanilang pagtitiwala po sa inyo, O God. And I pray, Lord God, ikaw po yung manguna sa akin. Ikaw po yung magsalita para sa akin, O God. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So, good evening again, everyone. At ang ating verse tonight ay makikita sa Psalms 118, verse 8 sa NIV version. Ang sabi po dito, "It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans." Sa Tagalog po, higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligang yaong mga tao. Ayan, at ang title po nito, Trust God More Than Anyone Else. So, kamusta po ang pagtitiwala po natin sa Panginoon? Ayan, so mas mataas ba ang pagtitiwala po natin sa Diyos or mas nagtitiwala po tayo sa tao? Diba? Sabi nga dito sa kanyang salita, "It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans." Hindi naman pong masama ang magtiwala sa tao, pero yung sobra po na nagtitiwala tayo sa tao tapos sa Diyos ay hindi po natin pinagkakatiwalaan, hindi po mapapabuti po ang buhay po natin. Kaya trust God more than anyone else. So, I'm not saying na hindi tayo magtitiwala sa tao. Kailangan po natin magtiwala din po sa tao. Pero dapat mas sigit po tayong nagtitiwala sa Panginoon. So, we need to trust God more than anyone else because number one, He is the God Almighty. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Or siya ang Diyos na makapangyarihan. Sabi nga sa kanyang salita sa Revelation chapter 1, verse 8, "I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty." Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Tandaan mo, it is privilege na magtiwala ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag nagtiwala ka sa powerful, everything ay kaya niyang gawin sa buhay mo. Tama ang nilapitan mo kapag sa Diyos ka nagtiwala. He is not limited like man. 'Di ba? At uso sa atin ngayon, kunwari naghahanap ka ng trabaho, kapag ikaw ay may backer, 'di ba? Malakas ang kapit mo sa isang kumpanya, pwede kang matanggap agad. Pero tandaan mo, ang tao ay limitado. Hindi po yan powerful kahit mataas pa ang posisyon na sa trabaho. Dahil isa lang po ang makapangyarihan sa lahat at yun po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ibigay mo ang buong puso, ang buong mong pagtitiwala sa Panginoon dahil hindi kanya bibiguin. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. His comfort, His help, His provision, His love is never limited to you because He is powerful. Yung hinahanap na response mo ay makukuha mo. Ay makukuha mo sa ating Panginoon. Hindi siya nauubusan sa atin. God will help you according to your needs and let God be your backer. Siya makapangyarihan po sa lahat. Dapat makita po natin kung ano po yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya kapag ikaw ay nagtiwala sa ating Panginoon, kailanman ay hindi ka mabibigo. Tama ka ng nilapitan mo, tama ka ng pinagkatiwalaan mo. At dapat makita mo rin na siya ang lahat na naglalang sa'yo, siya naglalang sa'yo, yung mga nature natin, siya po ang naglalang po nun. Kaya makikita mo, no, kaya niyang gawin ang lahat sa buhay mo. Kaya kapag ikaw may pangangailangan,
tutulungan ka kaagad ng Panginoon eh. Kaya niyang gawin yan. Hindi katulad ng tao, 'di ba? Hindi lahat ay kayang gawin. Only God is. Ang Diyos lang ang kayang gumawa ng lahat ng bagay at kaya niyang solusyonan kung ano man yung problema na meron ka. Basta lumapit ka sa Kanya at magtiwala ka sa Kanya na kaya niyang lutasin kung ano man yung problema mo ngayon. Diba? Kapag tayo may problema, sa tao tayo agad nalapit eh. Dapat sa Diyos po. Diba? Sa Diyos muna tayo. At si Lord naman ang magbibigay sa atin ng wisdom kung sino po yung mga tamang lalapitan natin na tao na kayang tumulong sa atin, na gagamitin niyang instrumento para sa atin. So, number 1, He is the God Almighty, or siya ang Diyos na makapangyarihan. Pangalawa, He is the God of yesterday, today, and forever. Siya ang Diyos noon, ngayon, at kailanman. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sabi yan sa Hebrews chapter 13 verse 8. It means He is stable, or God is stable. His feeling, His help, His character is stable. Hindi siya nagbabago. He is always available to lean on. Ayan. Anytime available po si Lord. Hindi siya nagbabago. Ang pag-trust mo sa Kanya or ang pagtitiwala mo sa Kanya ay kailanman ay hindi niya babaliin. Kaya kung ano man yung mga ipinangako ng Panginoon sa iyo, tutuparin niya yon. Just trust His plans. Okay? Kasi siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Kung ano siyang noon sa'yo, hanggang ngayon, ganun pa rin siya sa'yo. Hindi siya nagbabago. Stable siya. Stable yung character niya. Stable yung mga pangako niya. Stable yung pagtulong niya sa atin. Not like ng tao, 'di ba? Ngayon mabait sa atin, kaya tayong tulungan. Pero sa mga susunod na araw, dahil sila rin ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay, hindi tayo matutulungan. Pero ang Diyos po ay lagi pong nandyan. Siya ang Panginoon na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Pwedeng ikaw sirain mo ang pagtitiwala ng Diyos sa'yo. Pero kailanman ang Diyos hindi niya sisirain yung pagtitiwala mo sa Kanya. Yan. Hindi niya sisirain yung tiwala natin sa Kanya. Hindi siya talaga nagbabago sa atin. Yun at yun pa rin siya. Kung paano natin nakilala or paano natin tinanggap ang Diyos sa buhay natin, hanggang ngayon, ganun pa rin siya sa atin. Nang manlamig man lang tayo sa Kanya, parang nawawalan tayo ng gana sa Panginoon. Pero kapag nagtiwala tayo sa Kanya, ganun pa rin siya sa atin. Dapat maintindihan po natin yon na ang Panginoon, anytime, kaya po natin siyang lapitan. Kasi siya ang Diyos na hindi nagbabago noon at kailanman. Yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon, hindi yun nagbabago. Kaya kung pinagkatiwalaan mo ang Diyos sa buhay mo, kahit magbago ka sa Kanya, hindi pa rin magbabago kapag ikaw ay lumapit pa rin sa Kanya. Tutulungan at tutulungan ka pa rin niya. Okay? So, He is the God of yesterday, today, and forever. Pangatlo po, He is the God of no condemnation. Yan. He is the God of no condemnation. Sabi yan sa word niya sa Romans chapter 8 verse 1 to 2. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. So, He is the God of no condemnation. Diba? Bakit no condemnation? For example, may sikreto ka, nagkamali ka, you need a support in your situation. You can freely tell to God kung ano yung nagawa mo, yung pagkakamali mo, 'di ba? Ano yung kalagayan mo sa oras na to? Hindi ka i-condemn na Lord. Hindi ka makakaramdam ng panliliit sa sarili mo. Sometimes kapag nag-open po tayo sa tao, nakakaramdam pa tayo ng condemnation, 'di ba? Naliliit tayo sa sarili natin, at kung ikaw ay nakagawa ng pagkakamali, sometimes yung mga ginagawa natin, 'di ba, ibinabalik sa atin 'yon, o kaya naman nakakarinig pa tayo ng hindi magandang salita, lalo na kapag humihingi ka ng tulong. 'Di ba? Lalo na kung nanghihingi ka ng tulong sa pagdating sa pera, wala ka, ganito, or kaya humihingi ka ng tulong para masolusyonan mo yung problema mo. Hindi sa lahat ng panahon yung ine-expect po natin na response ng tao ay
ayon po sa gusto po natin. Kaya nako-condemn po tayo. Tandaan nyo po sa ating Panginoon, there's no condemnation. Kaya pagkatiwalaan po natin ang Panginoon, tandaan mo hindi ka magsisisi kapag nagtiwala ka sa Diyos. After mo mag-open sa Panginoon, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung mga sikreto mo, 'di ba? You will feel the comfort. You are encouraged at mararamdaman mong nakalaya ka. 'Di ba? Kasi sometimes kapag nag-open nga tayo sa tao, minsan after natin makipag-usap sa kanila, hindi gumagaan yung pakiramdam natin. Parang lalo pang bumigat. Pero kapag sa Diyos po tayo lumapit ng buong buo, binigay natin sa Kanya lahat ng hinanaing natin, naging transparent tayo kay Lord, nag-open tayo kay Lord, hindi ka makakaramdam ng condemnation, hindi ka madadown, hindi ka maliliit sa sarili mo, hindi ka makakaramdam na parang wala kang kwentang tao, kundi makakalaya ka. Ayan, hindi ka i-judge ng Panginoon sa inopen mo sa Kanya or yung sa pagtitiwala na ginawa mo sa Kanya. Tandaan mo, tama ang nilapitan mo. Ayan, tama ang nilapitan mo. Yung pinagkatiwalaan mo, tamang-tama yan. So, talagang makakalaya ka dyan, hindi ka maliliit sa sarili mo. He will always understand you. Siya lang ang kayang umintindi sa'yo sa lahat ng oras. Ang tao, tayo, 'di ba? Minsan nawawala na yung sa atin ng tayo mismo kapag may nag-open sa atin, laging may nag-open sa atin, minsan hindi na natin yun maintindihan. Yan, pero ang Diyos po kailanman lagi tayong naiintindihan sa anumang kalagayan na meron tayo ngayon. Kasi anak niya tayo siya yung nag-create sa atin. Kaya alam niya yung kahinaan natin, alam niya kung ano yung lahat sa atin, kaya kaya niya tayong intindihin. Kaya hindi ka talaga mako-condemn sa Kanya because in Jesus Christ, there is no condemnation. Pang-apat po, He is the God of truth. Ayan, siya po ang Diyos ng katotohanan. Sabi nga, then you will know the truth and the truth will set you free. At ang katotohanan po ay ang magpapalaya sa atin. Sabi nga sa narinig ko or nabasa ko na quote, sabi dito, never place a man's opinion above God's truth. Alitin ko, no? Never place a man's opinion above God's truth. Dapat higit pa rin talaga sa lahat is yung truth. Ito yung ating Panginoon. God will tell you the truth. 'Di ba? Lumapit ka sa Panginoon. Oo, nandun tayo na hindi ka i-condemn ni Lord, pero hindi ka niya i-compromise. Hindi ka niya hindi ka nga niya i-condemn, hindi ka i-condemn ni Lord, pero sasabihin sa iyo ng Diyos kung ano ang katotohanan. Hindi ka lang basta i-comfort ni Lord, hindi ka lang niya basta ihehele. Ang gagawin niya sa'yo, sasabihin niya ang katotohanan sa isang sitwasyon na kailangan mong gawin. 'Di ba? Like, kunwari, Lord, nalulungkot ako, wala akong trabaho. 'Di ba? Ang sasabihin ng Diyos sa'yo, maghanap ka ng trabaho. I will provide all your needs. Basta maghanap ka ng trabaho, mag-isip ka na ano yung trabaho na papasukin mo, 'di ba? Or you can produce wealth. Bibigyan ka ni Lord ng wisdom paano makapag-produce ng wealth. O kaya naman ikaw ay nagkasala, nagkamali. Oo, hindi ka i-condemn ni Lord. Pero sasabihin ng Diyos sa'yo, itama mo na yung mali mo. Huwag mo na yung uulitin. Huwag mo na yung gagawin. 'Di ba? Hindi kasi katulad ng tao, okay lang 'yan. 'Di ba, iko-comfort tayo, pero hindi tayo nililid sa tama. Tama ba? Hindi tayo nalilid sa tama. May mga ganun po. Hindi naman po sa lahat ng panahon. Pero pag si Lord po, iko-comfort ka ni Lord, hindi ka makakaramdam ng condemnation sa Kanya. Pero sasabihin niya sa iyo ang katotohanan. At ito yung magpapalaya sa iyo. 'Di ba? Like din sa buhay ko, marami akong hinanaing kay Lord. So, lahat tayo ay maraming hinanaing kay Lord. Marami akong nilalapit sa Diyos. Diba? Lord, ang hirap ng ganito. Parang hindi ko kaya. Ano ba to, Lord? Ganyan. O kaya naman, madami akong nilalapit sa Kanya. I feel comforted. Na-comfort ako sa Lord. Kinomfort ako ni Lord.
Nakaramdam ako ng healing sa heart ko. Nakaramdaman ako ng kagaanan sa puso ko. But He confronted me kung ano yung dapat kong gawin. Diba? Kinonfront niya ako. Sinabi niya sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Para hindi ko na pagdaanan yung ganong sitwasyon. Hindi ko na maramdaman yung ganong sitwasyon. Nakukuha po ba natin? He will tell the truth. Sasabihin niya yung katotohanan sa atin. Hindi niya itatago ang katotohanan sa atin. 'Di ba? Hindi niya lang tayo basta i-comfort. May gagawin siya sa atin. Sasabihin niya kung ano yung dapat mong gawin. Yan. Kaya nga sabi nga, 'di ba, trust God. Magtiwala tayo sa Panginoon kaysa sa tao. Ayan, kasi nga, ang tao, minsan, para hindi tayo masaktan, sasabihin natin yung hindi natin sasabihin yung totoo. Diba? Para hindi masaktan yung tao. Pero ang Diyos, kapag lumapit ka sa Kanya, umiiyak ka man. Pero alam ng Diyos kung paano niya sasabihin sa iyo yung truth. Na yun ang magpapabago sa atin. Okay? So, panglima, ito po yung last natin. He is the God of good results. He is the God of good results. So, when you trust God, laging may resulta yan na maganda sa buhay mo. So, si Lord, meron siyang ginagawa behind the scene. Diba? Nakikita natin ay parang pangit, hindi maganda. Pero tandaan mo, may ginagawa ang Diyos. Laging may maganda or mabuting resulta yung ginagawa ng Diyos sa atin. Lalo na kapag tayo ay nagtiwala ng buong buo sa Kanya. Sabi nga sa Kanyang word sa Philippians chapter 2 verse 13, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose." Kapag nangyari yon, talagang sisipagin ka, talagang ma-encourage ka na gawin ang kalooban ng Diyos sa iyo kasi nakita mo yung mabuti or magandang resulta ng pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya ikaw magtiwala ka sa Diyos, buong puso natin ibigay yung pagtitiwala natin sa Kanya. Huwag sa tao, huwag sa tao, kundi sa Diyos. Ayan, sa Diyos tayo unang-unang magbigay ng buong pagtitiwala kasi kapag nagbigay tayo ng buong pagtitiwala sa Kanya, laging ito ay may magandang resulta sa atin. Kailangan lang po natin makita po yun. God is doing behind the scene. Meron na siyang ginagawa, kumikilos po siya. Hintayin mo lang yung magandang resulta na yun. Diba? Kung ikaw ay nalulungkot sa oras na to, sa Diyos ka lumapit, magtiwala ka sa Kanya. Kung ikaw ay may problema ngayon, magtiwala ka sa Panginoon. Kung ikaw ay may pangangailangan ngayon, magtiwala ka sa Panginoon. Diba? Kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Matutunan po natin yan, na magtiwala sa Kanya. Huwag natin ipagpapalit ang Diyos para sa tao. Mas binibigay na natin yung buong tiwala natin sa tao kaysa sa Kanya. Sa Diyos po tayo unang-unang magtiwala. Ibigay po natin ang buong pagtitiwala po natin sa Panginoon. So, i-recap ko lang, no? We need to trust God more than anyone else because number one, He is the God Almighty. Pangalawa, He is the God of yesterday, today, and forever. The third one, He is the God of no condemnation. Pang-apat, He is the God of truth. At panglima, He is the God of good results. So, conclusion po natin, keep in mind, better to trust God than man. Ulitin ko na conclusion natin. Keep in mind, better to trust God than man. So, yun lamang po. Nawa marami po tayong natutunan ngayong gabi at i-apply po natin ito sa ating buhay na pagkatiwalaan po natin ang Diyos higit po kahit kanino. Ayan. Better to trust God than man. At mag-close po sa prayer. Salamat Lord God sa word na ibinigay mo sa amin ngayong gabi. Thank you Lord dahil pinapataas mo Lord God ang pagtitiwala po namin sa inyo. Lord, forgive us, oh God, kung yung tiwala po namin ay mas binibigay po namin sa tao kaysa po sa inyo, Panginoon, O God. Lord, I pray na ilagay po mo sa puso po namin, O God, na pagkatiwalaan ka po namin sa lahat ng oras, sa lahat po ng panahon, O God. Salamat, Lord,
dakila ka, Panginoon. Salamat dahil ikaw po ang nagpatuloy na nagpapalakas po sa amin. Salamat, Lord God, dahil hindi niyo po hinahayaan, O God, na magkamali po kami, O God, at yung pagkakamali na yon ay hindi po kami magtiwala sa plano mo, hindi po kami magtiwala sa kaya mong gawin sa aming mga buhay, O God. Lord, sa gabing ito, I pray, O God, na patuloy na palakasin mo kami, Panginoon, and I pray patuloy po namin maranasan, Panginoon, yung kabutihan mo sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat, Lord, in Jesus' name, amen and amen.